Okay na. Wala mo 5 slides lang. Naka-play na talaga. Hindi. Sabi niya, may slides lang. Lagi na yan. Si ano, hindi pa. Slideshow. Tapos yung narrative. Dito tayo lang tayo, di ba, Tin? Dito slide. Hindi lang din ako makakapos. Ano ba kami dito? Number 7. Ay, pili siya. Dalawa ba kayo ni Gabi? Nabot ka pala to. Nabulat ko. Sorry siya. I see. Wait, So ayan, so good morning po sa ating lahat. So ang ating lesson po ngayon is lesson 5, which is constructing written tests. So ang desired significant learning outcomes po natin ngayon is identify the appropriate test formats to measure learning outcomes, apply the general guidelines in constructing test items for the different test formats. So at the end of the lesson, you should be able to demonstrate your knowledge and skills in constructing traditional types of tests that are most applicable to a particular learning outcome. So before po tayo mag-proceed sa paggawa ng written test, is meron muna tayong susundan na tatlong classification task, which is kung ito is kailangan natin i-align dun sa mismong lesson natin. At kapag itong tatlong classification task is na makikita natin na effective yung gagawin nating written test. So una dyan is classifying test. So ang una daw sa paggawa ng written test is mag-create muna tayo ng assessment plan na kung saan is align siya sa desired learning outcome and teaching learning activities. And kapag natapos natin yon is, susunod natin dyan ay yung designing assessment na, which is, ito yung mag-identify na tayo ng format, kung ito ba ay multiple choice, true or false, or matching type, na nakadepende doon sa lesson natin. At pagkatapos nun is, mag-construct na tayo ng test items. Develop test items following the general guidelines for the test construction of different test formats. So dito na tayo ilalagay na natin yung mga tanong o yung mga question natin doon sa test natin. At sa pag-construct po natin ng mga test is, ng mga tanong, kailangan ay madali lang at naka-align siya sa lesson natin. At kapag itong tatlong to is nasundan nyo, magiging effective yung gagawin yung written test. So bago tayo mag-proceed doon, naalamin muna natin yung different types ng mga classroom assessment, attentive, and traditional test. So kapag sinabi po natin classroom assessment, sabi niya dyan is, they do more just measure. So kapag sinabi natin, they do than just measure, so syempre, hindi lamang ito sa pag-ano natin ng mga grades ng mga bata. Nandito din yung mga, kung saan, nandito din yung mga assessment na ibibigay natin sa mga student natin para titignan natin kung yung tinuturo ba natin is nasusundan ba nila. And then, they also inform the learners what needs to be learned and to what extent and how to learn them. So dito din sa classroom assessment, is dito din natin ilalagay sa mga assessment na yon na kung ano nga ba yung ituturo natin at kung ano nga yung matutunan nila. At sa classroom assessment is, ito din yung isang na sasabihin natin sa mga parents, yung mga sound feedback, kung yung mga student pa nila ay nakakasunod or kung saan sila mas nag-i-improve or kung saan mas kailangan pa silang turuan. So, dito natin ipapakita sa mga parents. And when we say authentic performance-based assessment, mas madami mga teacher na nagsasabi na mas effective daw yung authentic performance kasi nga sa mga student is nakikita natin yung improvement nila. Na kung saan ito tayo nagbibigay ng mga project, mga experiment, or mga performance nila. And when we say traditional test, syempre ito na yung mga gagawin natin mga written test, which is ito yung mga multiple choice, yung mga true or false, ganun po.
So, dito na tayo sa what are the general guidelines in choosing the appropriate test format. Kung ano nga ba yung gagamitin natin mga format. Kung ito ba yung multiple, matching type, true or false, or marami pang iba. So, una dyan is, sino po gusto magpasa? Okay, what are the objectives or desired learning outcomes of the subject or unit lesson being assessed? First, deciding on what test format to use generally depends on your learning objectives or the desired learning outcomes of the subject or unit or lesson. So dito sa natin, sa una dyan, syempre, ang i-ano muna natin is kung ano nga ba yung gagamitin nating test format. Na kung saan, nakadepende talaga to sa learning objectives or sa desired learning outcomes. Na kung saan, alam niyo ba yung sa may lesson plan natin, yung sa may objectives, dapat yung ipapaano natin mga test format is naka-align din doon. And second one, sabi din niya dyan, desired learning outcomes or DLOs are a statement of what learners are expected to do or demonstrate as a result of engaging in the learning process. So dito din, nakalagay sa statement na yung mga learners is kung ano nga po yung kailangan nilang gawin at the end of the lesson. So sa pangalawa po, sino gusto magbasa? Irene. What level of thinking to be assessed? Applying, remembering, understanding, applying, and learning, evaluating, and creating. Thus, the cognitive level of the test question match your instructional objective or the DLO. The level of thinking to be assessed is also an important factor to consider when designing your test, as this will guide you in choosing the appropriate test format. So, ayan. So, dito naman, kapag na-assess na daw natin yung thinking nila, which is kung madami na silang natutunan, dito na natin ipapasok yung Bloom's taxonomy, which is ito yung remembering, understanding, applying, na kung saan, dito natin ipapasok doon sa may part ng ating objectives. And sa pangalawang bullet po, sa mga gusto na lisa? Lisa. Format level. It is important that when constructing classroom assessment tools, all levels of cognitive behaviors are represented from remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating, and taking into consideration the knowledge dimension, factual, perceptual, procedural, and metacognitive. So, dito daw sa paggawa natin ng format, napaka-importante daw na titignan muna natin yung sa all levels ng cognitive behaviors na ito yung mga remembering, understanding, applying, na kung saan dito tayo magpo-focus dun sa gagawin nating test format. Na kung saan kapag yung mga bata is nalalaman na nila o nare-remember nila yung lesson natin is ito yung pagpapasihan natin na gagawin nating written test. So, sa pangatlo po, Atinita. The assessment task should be aligned with the instructional activities and the DLOs. Thus, it is important that you are clear about what DLOs are to be addressed by your test and what first activities or tasks are to be implemented to achieve the DLOs. So, sa gagawin po natin test, napaka-importante na kailangan align yung instructional activities at yung desired learning outcomes natin. Na kung saan, yung desired learning outcome natin is yung mismo yung objectives. At yung gagawin natin instructional activities is yung gagawin natin na at the end of the lesson is kailangan is magka-align sila. Pangatlo. So yeah, for example, if you want the learners to articulate and justify their stand on ethical decision making and social responsibility in practice. So example daw, kapag gusto mo yung mga learners mo is mag-justify sila na sabihin yung decision making nila and social responsibilities in practice in business. So yung gagamitin nyo ba dito is multiple choice? Siyempre is essay. Kasi nga dito, i-justify nila o ipapaliwanag nila yung sarili nilang opinion. So sa pangatlo po, Juan.
Are the test items realistic to the student? Test items should be meaningful and realistic to the learners. They should be relevant or related to their everyday experiences. So yung mga test items daw dapat makabuluhan sa mga bata at dapat naiintindihan nila na kung saan dapat related din sa everyday experience nila nang sa ganun is madali nilang masasagutan yung mga test items na gagawin natin. And sa pang-apat, sa pangalawang bullet sa pang-apat. Trisha. Ang pangalawang The use of concepts, terms, or situations that have just been discussed in the class or that they have never encountered, read, or heard about should be minimized or avoided to prevent learners from making bad guesses. So, kapag nag-discuss kayo or sa lesson nyo, ang gagawa na kayo activities, wag na wag kayong maglalagay ng mga test items na hindi naman nyo i-discuss sa mismong lesson nyo. Kasi nga, magtataka nila or malilito sila kasi nga hindi yun nakag-aralan. So, pagkatapos na malaman natin kung ano nga ba yung gagawin natin mga test format, ay yung mga guidelines na dapat at hindi natin dapat gawin, dito naman is i-identify na natin yung mga formats of traditional tests. So, for the purposes of classroom assessment, meron tayong two general categories, which is ito yung selected response type and constructive response type. Di ba napag-aralan na natin to? So, kapag sinabi natin selected response types, ito yung mga test na kung saan meron lang pagpipilian ng mga student na sagot, which is ito yung mga multiple choice, true or false, gano'n. Kapag constructive response naman, sila yung magbibigay ng sarili nilang sagot, which is ito yung mga essay, gano'n. So, selected response test, sino po gusto magbasa? Selected response test require learners to choose the correct answer or best alternative from several choices. When they can cover a wide range of learning materials very efficiently and measure a variety of learning outcomes, they are limited when assessing learning outcomes that involve more complex and higher level. So dito sa selected response is, mamimili lang ng mga student natin yung correct answers or best alternative from several choices. So, pero kapag nagawa tayo ng mga yung question, dapat hindi yung pinakamadali. Dapat yung tatlong pagpipilian na andun sa apat, yung tatlo is, mas makikita nila na parang tama pa rin yung sagot na to, para maano natin yung higher level thinking skills nila. So, ito yung unang types ng selected response test, which is multiple choice test. Sino po gusto masasabi? Multiple choice is the most commonly used format in formal testing and typically consists of steps or problem, one correct or best alternative correct answer, and three or more incorrect or inferior alternatives or distractors. So, yung multiple choice test daw is pinaka-common na kung saan ito yung mga ginagamit ng mga teachers. So, dito kapag nag-construct tayo ng multiple choice, di ba, commonly is apat yung pagpipilian doon. So, dapat yung tatlong ibibigay natin na pagpipilian is yun yung nagiging distractors nila na kung saan makikita na nila doon na parang connected pa rin siya sa tamang sagot. Para nang sa ganon is maano natin yung higher thinking skills nila. At pangalawa dyan is true or false. So, dito sa true or false is, di ba mamimili lang din sila ng tamang sagot doon or true or false. Pangatlo is matching type test, which is ito yung merong hanay A or hanay B na kung saan mamatch lang nila yung tamang sagot doon. And sa pangalawa natin, format is constructed response test. Sino po gusto magbasa? Kaya. Constructive response test require learners to supply answers to a given question or problem. So, sa pangalawa is constructed response test. Na sinabi na dito na yung mga test na to is yung mga mismong student yung magbibigay ng sarili nilang sagot. Na ito yung mga short answer test,
It is consists of open-ended question or incomplete sentence that require learners to create an answer for each item, which is typically a single word or short phrases. Na kung saan, ito yung mga short answer na magbibigay sila ng sarili nilang sagot or yung incomplete sentence na kailangan nilang buuin. Ito yung mga completion na kung saan, di ba sa sentence is magbibigay si teacher ng at the blank, which is sila yung magbibigay ng sariling sagot doon. And identification, si teacher is magbibigay ng i-identify nila kung ano yung tinatanong doon sa mismong question na doon. And then, enumeration, dito din is maglilist down ng mga students na possible answer doon sa mismong binibigay na teacher na question na kung saan ito yung mga types ng different kung ano nga ba yung topic nyo, i-enumerate nila doon yung kanilang sagot. And sa pangalawang constructive response test is yung essay test. Alam naman natin to na kung saan ipapaliwanag nila yung own opinion nila. And pangatlo doon is problem solving question na kung saan pwede po yung quantitative or non-quantitative na questions. So, yun lamang po.